Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala nang atrasan ang PUV Modernization Program. Tutupo siya sa resolusyon ng Senado para ipreno muli ang programa. Git ng Pangulo, maraming beses na itong pinahinto at kakaunti lang daw ang humihiling nito. Nasa 80% na rin daw ng mga PUV ang consolidated o bumuo na ng korporasyon o kooperatiba. Depensa naman ni Senate President Chis Escudero, ang suspensyon ay para muling masilip ang mga proseso ng pagpapatupad dito ng Transportation Department. Hinaing ng grupong Piston, hindi kinikilala ng Pangulo ang saloobin nilang mga tsuper at commuter. Bago sa saksi, nakatakdang ipa-deport ang 11 dayuhang Chinese at Taiwanese na inaresto sa Zamboanga kamakailan. Sagot umano sa iligal na pagmimina ang mga dayuhan at walang kaukulang dokumento para magtrabaho sa bansa. Saksi, si Jamie Santos. Sinundo ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 10 Chinese national at isang Taiwanese na dumating sa NAIA Terminals 2 at 3 ngayong gabi. Galing ang foreign nationals mula sa Zamboanga kung saan sila nahuli. Ayon sa PAOK, nakatanggap sila at ang Bureau of Immigration ng reports kaugnay sa mga iligal na aktibidad ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mga dayuhan. Sangkot umano sila sa iligal na pagmimina. Kinuha natin sila from Zamboanga region kasi nga involved sila ron sa mga illegal mining activities and yung mga excavation ng mga lupa natin doon sa probinsya. Lahat ng ginagawa nila doon sa mga miniminahan nila ng mga lugar, lahat illegal. From yung pagmimina, yung pagbubungkal, lahat walang permit yun. Nadiskubre rin ng PAOK na wala rin silang kaukulang dokumento para magtrabaho sa bansa. Kaya maituturing silang undesirable alien. Mga dayuhan yan, and when check dun sa mga documents nila, wala silang maipakitang documents. So that is in violation of their condition of stay here sa atin. Kinausap ni Yusek Gilbert Cruz ang ilan sa kanila sa airport. You're a minor too. You have your passport. I need to proceed with the Mula sa NAIA, ipoproseso ng PAOK at Bureau of Immigration ang mga dayuhan sa tanggapan ng PAOK sa Pasay. Sasailalim sila sa inquest proceedings at saka ihahanda ang pagpapadeport sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Emosyonal ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo nang humingi siya ng tawad tungkol sa umano'y hindi nila pagkakaintindihan. Bukas daw siya na pag-usapan ng problema kung nanaisin ng anak. Saksi, si Mariz Umali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Patawad, anak. Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ng saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpunan niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. Kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin in private po. Sana respetuhin po niyo. Gayunpaman bukas daw ang ina na pag-usapan ng personal ang mga bagay nang walang galit kung nanaisin ang bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng issue. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations, iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pinuna ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bagong inilabas na pahayag.
Kabilang dito ang PhilHealth, ang Kamara at mga opisyal ng airport. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugon niya ito sa naunang pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta pang-seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang vice-presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pino na rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala umanong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano, wag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pino na rin ng Vice Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulangan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang lifetime. Matatanda ang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta. Hinalimbawa ng BC ang pagsasapubliko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin na reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuha ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kamakailan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Muling nagreklamo ng plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Justice Department laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kaugnay naman ito sa 16 billion peso Navy frigate deal noong 2018. Akusasyon ni Trillanes, pinilit umano ni Duterte at Go ang Philippine Navy na paboran ng kanilang private contractor na taliwas sa nakasaad sa kontrata para sa combat management system ng dalawang barko ng Navy. Siyampa ang inireklamo kabilang sina dating Budget Department Procurement Service Head Lloyd Christopher Lau at dating Philippine Navy Chief Robert M. Pedrad. Buwelta naman ni Go, nakita na noon sa investigasyon ng Senado na walang anomalya sa kontrata. Paninira lang daw ito laban sa kanila ni Duterte pero bukas daw sila sa mga hakbang para matuldukan ng anyay kasinungalingan. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte at iba pang inireklamo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.